Slideshow. From current slide. I-run through ko na lang din lahat, no, para ma-refresh tayong pare-pareho. Pakita nyo din kung tapos na or hindi. Alam ko to tapos na, paradox. Sa tayo dyan. Samples, compound proposition, contradiction, tautology. Sa tayo rito, contingency, inverse, converse, contrapositive. Yan. Dito tayo, yung nabanggit kanina ni classmate natin. Commutative law, distributive, associative. Tapos, while stating yung nandito, pinoprove natin using truth table. Associative law, distributive, no? Nabanggit ni classmate natin kanina. Parang dito daw tumigil. So again, no, distributive law, recall yung inyong algebra. Kunyari, itong equation na nasa baba, 3, open parenthesis, x plus y, close parenthesis. Yung 3, pwede mong i-distribute dun sa x, no? I-distribute yung 3 dun sa y. And this equation, yung nasa left side, is the same as the equation na ang nasa right side. 3x plus 3y. Dinistribute yung 3. Ayan. Same thing din dito sa atin, no? Pero take note lang, nakasama sa dinidistribute yung symbol o yung logical operator. Like for example, P and, so itong dalawang to, dinistribute doon, no, sa Q, which is this one. Ayan. Na naka-OR sa P and R. Ayan. So, dinistribute. Ayan. Tinuturo ng mouse ko ngayon. Yung nasa screen, no? So, kasama yung logical operator pag dinidistribute. May nag-beep sound. Teka lang, guys. I-accept lang natin si Syra. Admit. Balik na ulit ako sa aking presentation. Current slide. So, ganun ang distributive law. No? Next slide. And we can prove na yung nasa left side ng equation ay the same sa right side ng equation using truth table. Like for example, ito, compare natin itong nandito. P or P and open parenthesis Q or R. Compare natin dito sa nasa right side. So, unahin ko muna yung nasa left side. May magjo-join ulit. Teka lang. Excuse lang ulit. Accept lang natin si Elena. Admit. Balik ulit ako sa aking slide. Current slide. So, compare natin yung nasa left side dun sa right side. So, ako ang ginagawa ko, yung mga parenthesis, inuuna ko para mas mabilis eh. So, yung una, Q or R. So, Q tsaka R, ito yung titignan mo. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, may ano na, no? May sagot na. 1. Again, sa OR relationship, pagka may 1, automatic na 1 yung ilalabas. 1, 1, 1, 0, 0,
0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. So, tapos na ako sa Q or R. So, pag kukunin ko yung buo, at end naman yung nasa gitna nila. So, Q or R na naka-end sa P. So, dito, sa unang-unang column. So, 0, 0, 0, 0, 1. So, end yung relationship. So, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, at pinakahuli, 1, 1. So, 1 din siya. So, ito yung lumabas sa akin. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ayan. Para dun sa left side ng equation. Comparing dito sa nasa right side, so P and Q, P and Q, so P saka Q, yun yung i-compare natin. Unahin muna natin yun, 0, 0, so 0, 0, 0, 0 pa rin yan, 0, 1, 0, 0, 1, 0 yan. So 1, 0 is 0, 1, 0 is 0, 1, 1 is 1, 1, 1 is 1, no? Kaya mayroon kang ganitong answer, no? Dito sa P and Q. Sunod naman natin kunin yung P and R. So ito naman yon. Galing dito P na naka-end sa R. So 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 is 0, 1, 1 is 1, 1, 0 is 0, 1, 1 is 1. Ayan. Kaya ka may sagot dito na ganyan, no? Tapos yung relationship nilang dalawa, naka-OR, no? So 0, 0, OR yan. So 0 yan, pag OR, 0, 0, 0 pa rin, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 yan, 0, 1, since na OR yung relationship, 1, 1, 0, 1, 1, 1 is 1. Na pag tiningnan nyo yung nandito sa P and Q na naka-OR sa P and R ay equal sa nilabas naman ito. P and P na naka-end sa Q or R. So therefore, yung distributive law ay na-prove, no? Using truth table ay kumbaga iniba mo lang yung itsura ng equation pero walang changes dun sa value ng equation. Nag-iba lang yung kanyang form. Pero yung content o yung weight niya o yung value niya, they are the same as proven by our table. So ganun ang ginagamit, no? Although itong mga to kaya naging law kasi na-prove na sila eh. Kaya siya naging law na. Kumbaga proven na 'yon, no? Na may nag-prove na nauna sa atin. So proven na siya. Next slide. De Morgan. Tulad nung nauna, associative, distributive, may law na De Morgan. Ipinangalan sa isang mathematician. Mathematician yan si De Morgan. Sa kanya naman, yung knot ng P and Q ay equivalent sa not P or not Q. Ang isang application nito sa digital design, sa future, minsan may mga IC na hindi available. Halimbawa, yung end na IC ay hindi available. Pero may mabibili kang OR na IC at yung NOT na IC. Instead of kapag may subject na kayong digital design na kung saan may mga breadboard na ginagamit, lalagay-lagay nyo yung mga IC rod. Yung IC sa recto ko namimili niyan noon eh pagka kinakailangan ko ng IC na ginagamit sa mga experiment. Tapos halimbawa hindi available yung end na IC, tapos yung OR na IC yung available,
pwede yun. Iko-convert mo lang dun sa kanyang OR na equivalent. At si De Morgan, gamit na gamit sa ganon. Like for example, ganito yung structure. Not P o and Q, equivalent yan dito sa not P or not Q. Yan. The same thing sa pagpabaliktad naman o vice versa yung isa kanina. Pagka end naman, no, ang available, wala yung or. Yung not P or Q ay equivalent lang sa not P and not Q. Ayan. Again, no, to prove, gamit kayo ng truth table na prove na yan. So, na ano ko na rito, na previously na-compute na yan. Every time na tinuturo ko to, siguro mga pang-apat na beses na. Dito kay UCC, sa ibang school, mas marami. Sinosolve ko sa board yan eh. Yang ganyan, no? Dito, naka-PowerPoint na siya. Ayan, i-print screen nyo, no? Yung ating mga screen para may copy na kayo kagad habang binubuo ko pa yung PDF natin na i-upload ko dun sa group para mayroon na kayo kagad na copy. Ayan. So yan yung proving o truth table ng De Morgan's Law. Di ko na isa-isahin. I hope na by this point ay marunong na. O sige, ito na lang ano, itong kakaliwa na lang, no? P and Q. Anyway, apat lang naman eh. P and Q, so end yung relationship. So 0 0 0 0 1 0 1 0 0, kailan lang siya magiging 1 pag parehong input ay 1 katulad nito. Kaya lang may not symbol, no? So ibig sabihin after mo makuha to, kung kukunin mo yung not niya, yung 0 magiging 1, yung 1 magiging 0. Tulad ng nangyari dito, 0 naging 1, 0 naging 1, 0 naging 1, at yung 1 kanina, yun naman yung naging 0. Then, kukunin mo lang yung not P na naka-OR sa not Q, which is this one. Pag tinignan nyo, parehas naman sila. So, ganun si De Morgan. Etong mga law na to, later on, gagamitin nyo yan. Kaya dapat tinatandaan nyo sila, yung mga basics nila. Distributive, associative, kasi minsan pagbabalik-balik ta rin mo eh. De Morgan, lalo na to si De Morgan. Malaki yung silbi niyan eh. Si De Morgan. Paki-screenshot yan. Next slide would be exclusive middle. Excluded middle. Yung excluded middle, yung P na laging giging true yan. Kasi pag 0 yung kabila, 0 halimbawa yung P, yung not P mo ay 1. Tapos sa OR na relationship, pagka may isang 1, laging magkakaroon ng value na 1. No? So yung P na naka-OR sa not P ay laging 1 or laging true. So ganun yung excluded middle. Law of excluded middle. Tulad ng nandyan sa equation. Okay, next slide. Contradiction. Yung contradiction, kabaliktaran ng excluded middle, P na naka-end sa not P ay lagi namang false. Siyempre, no? Kasi pagka 0 yung kabila, mag-1 yung kabila, not P eh. Tapos, naka-end sila. Si end, ang para masatisfy mo na true, dapat both inputs are true. Para maging true siya. 0 yung kabila, 1 yung kabila. So, 0 na yan. Or false. Pag binaliktad mo naman, pag 1 yung P, pag kinuha mo naman yung not P niya, yun naman yung magiging 0. 1 na naka-end sa 0 is 0 yung kanyang output. So, ganun ang contradiction. P and not P. Parang Pedro is sitting and Pedro is not
sitting. So definitely false yung statement na yon. Kasi hindi pwedeng nakaupo si Pedro at the same time hindi siya nakaupo. So ano yun, puzzling yun, yung ganong klase na statement, no? So definitely false yun, no? Later on pagka in-apply na natin ito sa mga statement, no? Yung truth table, gina-guide niya tayo eh para makuha yung pinaka answer, no? Kasi later on yung mga statement kino-convert din natin into expression eh. Then yung expression para ma-prove natin, kinukuha natin yung table, no? Next slide. Law of double negation o yung double negation law. Negative magka-cancel out, no? So magiging positive. Pansinin nyo, dyan sa equation may not sa simula, tapos open parenthesis may not ulit. So ang nangyari parang 1, pagdaan niya dun sa unang not, magiging 0, dadaan uli siya dun sa isa pang not, magiging 1 na naman. So bumalik siya dun sa kanyang original na state, no? Sa dalawang not siya dumaan eh. So yung ganon, babalik ka lang doon sa original. The same thing yan na, ang ako tinitingnan ko dyan kung odd number or even number eh. Halimbawa, 8 not. So ano yun? Since na even number yun, not, 8. Tapos P lang yung ano nun, answer nun. No? Even number. Pagka-add naman yung not, kunyari, 11, not 11 na not, sa dulo not P yun, yung value nun. So yung ganun, no? Ginagamit itong mga law na to simplify yung equation. Sa subject na digital design, ginagamit siya para yung komplikadong circuit na gumagamit ng madaming IC ay ma-reduce mo into a simpler version nung pinaka circuit. Yan, kino-convert siya sa ganun. Dito naman para ma-reduce yung statement. Na-reduce yung statement pero yung context ay the same. Yan, so yun yung double negation law. Ito yung kanyang truth table, no? P0, pag kukunin mo yung not P niya ay 1. Pag kukunin mo yung not version nung not P, definitely babalik ka lang doon sa original state na 0, tulad na nakikita nyo dito. The same thing din naman pag 1 yung input. Ayan. Kaya nami-miss ko yung face-to-face sa board. Ano ko to eh, sinusulat tapos tinuturo ko. Habang sinusulat ko, I point out yung mga values. Dito, hindi ko magawa yung ganong effect, no? Actually, pwede, kaya lang matagal gawin yun eh. Yung unti-unting lumalabas yung mga value. Ibig sabihin yan, i-animate ko yung bawat character eh. In which na matagal yun gawin pagka ginawa natin ganon. Anyway, I assume naman na clear naman at naintindihan niyo naman. Anyway, pagka may question, don't hesitate to ask dun sa ating chat box para later on ay ma-discuss ko, no? At kung urgent naman talaga yung question, pwede rin kayong mag-excuse para makabalik ako dun sa chat box, no? At mabasa ko yung inyong question. Or pwede nyo rin ako direct na dito i-call, no? Kaya again, sa ganitong view kasi, ano to eh, hindi ko nakikita yung dashboard dito eh. PowerPoint presentation din yung nakikita ko. Tulad yan sa nakikita nyo. Slide number, usog ko nga to para makita ko yung slide. Slide number 33. Contrapositive law, ang contrapositive naman, sa implication, P implies Q is the same as not Q implies not P. So, yung contrapositive natin. No? Again, to prove, yung gamitan nyo lang ng truth table. Mapoprove nyo na the same yan.
kunin nyo yung value ng not Q, kunin nyo yung value ng not P. So, ito yung dalawang yon. Implication, 1101. Not Q implies not P. Not Q implies not P. So, 1101. They are the same. No? I hope yung mga pinag-aralan natin, no, biconditional, XOR, wag niyo kalimutan 'yon kasi foundation 'yon sa mga sa mga succeeding. The same thing din dito sa mga law na ito, kailanganin natin later on 'yan. De Morgan, contrapositive, yung mga 'yan, no. So, i-take note niyo 'yon. Sulat sa papel or i-screenshot. Mas maganda ko isusulat sa papel, no? Kahit yung pinaka lang, yung pinaka equation lang para mas madali din yung recall, no? Or nasa internet din nga pala. Ayan, pwede rin 'yon. Search nyo lang, law. Logical operation law. Next would be disjunction. Conditional as disjunction. So, ano yan, no? Or, no? Disjunction, P implies Q is the same as not P or Q. At ito yung truth table niya to prove, no, na they are the same, no? This one and this one. Okay. Next slide. Slide number 35. Negation of a conditional. Not P implies Q is the same as P and not Q. Yan. To prove na they are the same, ito yung kanilang truth table. I hope by this time, marunong na kayong tumingin ng mga equation natin, ng mga table natin. Sige, itong nasa right side na lang para hindi masyadong kumukonsume ng time. P na naka-end sa not Q. So, kunin ko muna yung not Q para mas madali na lang. Straightforward na lang yung comparison. Not Q, 0, 1, 0, 1. So, magiging 1, 0, 1, 0 yung kanyang not Q. Na naka-end sa P. So, itong unang column at ito namang not Q na column. Tapos, end yung relationship. Sa end, magwa-1 lang kapag lahat ng equation, lahat ng inputs ay 1. Pagka may isang 0, automatic na 0 yon. 0, 1, 0. 0, 0, 0. Pangatlo, 1, 1, 1. 1, 0, 0. So, may value ko na 0, 0, 1, 0. Which is the same in this one, no? 0, 0, 1, 0. Therefore, na-prove, no, yung relationship na to. Not P implies Q is the same as P and not Q. So, yun, no? So, yung equation, dapat rin kayo marunong na rin magbasa, no? Tulad nitong nasa gitna na to, biconditional proposition, yun yung base dyan, PIFF. Next would be biconditional as implication. So this one, no, P biconditional proposition Q is the same as P implies Q end na naka-end sa Q implies P. Yan. Magagamit niya kasi minsan hindi available yung ganito, o kaya i-convert niyo sa ganito. So doon ginagamit, no? Maganda na alam niyo yung kahit yung mga ganitong structure para later on, kasi yung mga sentence i-assign mo lang naman sa variable yun, Tapos later on, ibabalik mo na yung pinaka-sentence, no? Mako-construct mo na yung kanyang equivalent. Instead of you writing the whole statement, i-ano mo muna,
Mag-assign ka na lang ng variable ng P at Q. Saka mo i-manipulate. Tapos later on, saka mo ibalik. So again, no, yung mga truth table niyan, na prove ko na dati rin noon, no. So nandiyan na, nakalagay na. Ayan. In a way, okay din naman yung ganito kasi hindi ko na sinusulat, no. Sa board, susulat ko yung equation. Tapos tsaka pa lang binubuo yung mga table, no. Pero anyway, madali naman, no. Siguro mga 5 minutes tapos na yan eh. Pagka sinolve siya sa table eh. So mabilis lang ngayon. Segundo lang eh. Medyo tinatagalan ko lang yung per slide para may time, no, to print screen o kaya naman to copy, no. Ngayon, pag kokopyahin nyo, I suggest na kahit yung ano lang, yung isa lang yung kopyahin nyo, itong 1001. Itong tatlong columns na to, kahit i-leave nyo blank muna yan, then later on, saka mo pupunuan. Maganda din yon para ma-prove mo talaga. Ngayon, kung sakaling hindi magkapareho, dapat magkapareho yon kasi na-prove na ito. Tingnan mo kung saan nagkamali or saan ka. Minsan kasi madaling maduling eh. Lalo na kapag kaya ako niro-ruler ko pa yan kapag sa papel ko sinusolve, no? O sa papel ko sinusulat para talagang kasi minsan tumatabingi yung sulat ko eh. So niro-ruler ko pa siya. Pagka nagko-compare ako. Tapos kung magkalapit lang, yung dalawang daliri ko nakaturo dun sa dalawang kino-compare ko. Kasi it's easy to get lost kapag magkamali ka ng tingin, mali na eh. Tama naman yung logic mo. Kaya lang nagkamali ka ng tingin. Kaya nagkamali tuloy ng output. Next slide. Idempotent law, no? Yung idempotent law naman, P na naka end sa P is the same as P. P na naka-OR sa P is the same as P. 0 na naka-end sa 0, definitely 0. 1 na naka-end sa 1 is also 1. Sa OR naman, 0 na naka-OR sa 0 is equal to 0. 1 na naka-OR sa 1 is equal to 1. So P and P is also the same as P. P or P is also the same as P. Idempotent law. Yung law na yan, gamit na gamit yan sa simplification. Yung law na yan. Pag may nakita kayo na ABCD na naka-OR sa ABCD, cancel out na kagad yung kabilang ABCD. Tira mo na lang yung ABCD na lang. So, pwede mo na siyang isulat ng ganon. Dahil sa law na ito. Okay, I hope na clear yon. Next slide. Pinakita yung table, no? Na in-explain ko naman, no? So, yan yung truth table niya. Absorption law. Ito, medyo gamit din to. Ang absorption naman in concept, parang ina-absorb nung pansinin nyo yung rito, yung P na naka-end sa P, no? So, distribute mo munang ganon. P and i-distribute mo rito. So, mayroon kang P and P na naka-OR sa P and Q. Yan. Na ang nangyari, yung value ng Q ay nawala, no? Na-absorb siya nung equation. Ayan. Medyo parang abstract. Kapag ganyan na parang abstract na, gamitan nyo ng truth table. I-prove nyo using truth table. Kaya natin pinag-aralan yung truth table. Ayan. In which, na pag tinignan nyo rito, although, hindi naman niya masyado sinorkat. Ano naman, no?
Ang assumption ko dito, marunong ka nang bumasa ng end eh. Kumbaga na alam mo na sa utak mo na pagka 0-0 sa end, 0 yun. Pagka 1-1 sa end, 1 yun. Pag 0-1 sa end, 0 yun. So, ganun yung assumption ko dito na i-imagine nyo na yun. No? So, i-end mo na lang dun sa value nitong itong part na to. No? So, pwede mong kunin yung P or Q. Madali naman yun, no? Magwa 1 lang kapag may value na 1. So, eto na yon. Saka mo siya i-end dun sa P. No? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Na, if you would notice, yun yung original value. Yung pinaka-final output, 0, 0, 1, 1 is the same as the value of P. So, inabsorb nung P yung Q. No? Na wala na lusaw si Q. The same lang, wala kang binabago dun sa equation mo. Truth table. So, ibig sabihin, pag nakakita ka ng ganitong statement, A and A or B statement, A na lang yun. Instead of you writing the whole statement. Simplified na. Kasi this side of the equation is the same as yung nasa right side ng equation, which is P. Yan. So, absorption law yun. Ano lang dito, titingnan mo dito, titreat mo na parang symbol lahat eh. Yan. Para mas maging madali ka. So, si absorption law, lumalabas din madalas yan eh. So, pagka ganon, shortcut, no? Ano na kagad yun? P na lang kagad yun. Ayan. So, I hope na ano nyo yun, na screenshot, nakuha, nakopya. Dominance law. Ang dominance law naman, syempre, pag or yung relationship at may isang true doon, automatic na true yun. Dominated na ng value. Kasi or statement eh. Sa or, basta may isang nag-1, automatic 1 na yun eh. Kahit na ano pa yung value ng ibang statement eh. At sa ano naman, kapag sa end naman, pag may isang nag-false, automatic false naman. So, P na naka-or sa true is automatic true. P na naka-end sa false statement sa 0 would give you 0 or false. So, yan yung dominance law. Na pinakita ng truth table natin dito, no? P or true is true. Next would be exportation law. Ang exportation naman, P implies Q implies R is the same as P and Q implies R. Ayan. So, yun, tandaan nyo yung statement na yan. Na later on, pwedeng dyan, pwedeng, kahit sa exam, pwedeng open notes naman yan. Inaalaw ko na, kumbaga may card, index card, nakasulat doon. Okay lang yun. Wala naman talagang way to monitor yun. Allowed, no? At kayo din, allowed. Kasi ang daming law eh. Nasa 20 yan eh. May mga iba pang law na kumbaga law na mabubuo mo by combining yung other law. So marami sila eh. So para hindi masyadong kinakabisado, hindi kinakabisado lahat, pinapasulat ko na lang. Anyway, sa dulo naman yung interpretation, yun yung mas how you interpret yung law, paano kakabilis makarecognize ng pattern. So, yan yung exportation law. And natutulog at truth table lang. No? Parang pinagawa ko yata dito dati noon sa mga remaining, sinusulat ko na lang yung law,
Tapos blanco na lang. Tapos assignment yata nila. Sila yung magpo-prove na the same yung dalawang values. Ayan. Dito nilagay ko na lahat sa PowerPoint. Okay. Identity law. No? Kanina yung law na yung nasusunod, dominance law, nado-dominate na yung equation. Identity law naman, kapag ka naka-end, susundin mo yung value ng P, no? P na naka-end sa true, susundin mo yung value ng P. P na naka-OR sa false, susundin mo yung value ng P. So, halimbawa, A, B, C, D, or may plus symbol, so OR yun, 0, so kahit mawala na yung plus 0, no? A, B, C, D na lang. Same thing din naman, no, sa algebra natin. 2 plus 0 is equal to 2. No? Nawawala na yung value ng plus 0 kasi wala namang weight yun eh, or wala namang value. 2 plus 0 is equal to 2. So A, B, C, D or 0 is equal to A, B, C, D. Ayan. Ayoko masyadong bagitin yung plus na symbol eh. Kasi ano to, logical operation, no? In which na yung plus symbol, or din naman kasi yun. Para lang ma-distinguish ko na sana ito ay hindi math, kundi discrete math. No? Kaya yung term na binabanggit ko ay term na pang discrete math instead of yung mathematical term na pagka nakakita ka ng cross plus symbol yun, no? So plus ang basa natin doon or addition symbol. Dito or, no, ginagamit tong or. Pag nakakita ako dito ng cross symbol, yung plus na symbol, or, no, or yung basa ko doon. The same thing din ng yung parang V na symbol, or yun eh. Ito yung truth table ng identity law. No? Sa end, saka yung kanina sa or. Identity law, yan yung kanyang truth table. Okay, meron dito example, show by the use of basement rules that the two compound proposition are logically the same. Pinasit work ko ba to? Ibinili ko ba yung solution ito? Ganyan ako noon eh. Kung papansin nyo, nasulat ko yan sa sinosolve ko, no? Ewan ko sa pagkakatanda ko yata. Ang gawa dito ay sinolve ko siya, tapos pinicturean ko, tapos saka ko binig ko rin yata sa mga estudyante para isolve nila, i-prove na yung P not P and open parenthesis not P ulit, not P or open parenthesis not P and Q is logically equivalent to not P and not Q. Ayan. So siguro sa mga susunod, no, na ano na lang, no, bigay mo na ako ng example, siguro sa mga susunod na lang kayo. So ang ginawa ko ito, since na kinakailangan i-prove, no, of course, no, pwedeng gamitan ng truth table, mapuprove mo yan using truth table na the same lang yan. Pero minsan kasi kinakailangan mong, kasi dito given eh. So alam mo na yung hinahabol mo eh. Pero minsan kasi ang problem, ito yung statement tapos i-simplify mo. Ano yung kanyang simplified equivalent, which is this one.
So, hindi given, no? So, paano, i-apply mo yung mga law na nabanggit kanina. Okay. For example, ah using yung De Morgan, ang ginawa ko dito, sana naintindihan niyo sulat ko, no? Ito munang ano, P, not P, and Q. Ayan. Itong buong to. Trinit ko siya as parang isang character lang. Anyway, isang symbol lang naman yan or isang character lang yan kasi may grouping symbol eh. So, inassign ko yon na B. Ayan, B. Tapos, itong kabila, yung P, inassign ko naman siya as A. Ayan. So, parang ang equation ko ngayon ay B ay A na lang saka B. I hope na na-imagine niyo, no? Pinalitan ko muna, nag-let muna ako as itong part na ito as A and this one as B. So, A at B na lang, no, yung aking character. Not A or B, o kaya naman yung not A and B. So, silipin nyo si De Morgan, yung kanina, balikan nyo yung previous na ano, may equivalent siya, no? Which is this one. So, dito sa, since na or, no, yung value, so, ito yun, no, yun nasa taas. So, kaya naman, kung end yung value, so, ito naman, yun nasa baba, no? The same lang naman yung kay De Morgan, eh. Okay. So, ito ang ginawa ko dito. Itong nasa taas, not P. So, ito pa rin yun. Na naka-end na sa okay. Ito ay A. Ito ay B. So, galing dito kay De Morgan. So, ito siya. Yan, yung line na yan. Na-imagine nyo ba? A. Ito yung B. Yan. Not A or not yung kaya ano eh. Kaya beep eh. Not kasi double negation eh. In which this is this one, no? Yan. So, yan. I hope na na-imagine nyo ito. Itong statement na to. Ganun yung pag-interpret eh. Ayan. Mas maganda tong gawin sa board. At normally pag nasa board, sinusulat ko to pa isa-isa. Tapos hindi ako tumatalon dun sa susunod na line hanggang hindi clear yung naunang line. Again, going back, eto lang tayo. Imagine niyo na hindi natin alam itong nasa baba. Hindi natin nakikita. Nandito lang tayo, sinisimplify natin yung equation na to, yung nasa taas. Using yung mga laws na pinag-aaral natin kanina. So, kung sinulat nyo yun, may guide kayo, no? So, in particular, ang tingnan nyo doon yung De Morgan. Ayan. Tapos, bago ko i-apply yung De Morgan, trinit ko muna na isang character lang to. Yung not P and Q. Anyway, isang character lang naman talaga yan kasi may grouping symbol. Nag-point ako ng isang letter, tinawag ko siyang B sa ngayon. At si P, tinawag ko namang A. Ayan. So, parang ito, yung not, open parenthesis P, and Q, ito yung aking B. Tapos ito naman yung A. Ayan. So, this one, no, yung nasa unang equation na yan, you can trace back kung pag na makakablit na una. Stop muna ako dito.
clarification question, i-clarify muna natin. Mahalaga na naiintindihan nyo yan bago tayo mag-proceed sa susunod na part. So dun na, date na. I hope na nai-imagine nyo paano yung naging ganito, yung itsura niya. Na-imagine ba? And ito, not P and Q. Siya, tapos may not symbol ka, no? So wala naman tayong violation na nagawa. Ano ba 'yon na medyo maano lang yung sulat ko eh. Parang siguro minadali ko tong isolve noon. O di ko maintindihan, baka di ko matandaan, baka sinolve ko siya, no? Nang parang binigay ko yung problem, sinusolve ng mga estudyante, tapos sinolve ko rin, tapos pinicturean ko nung nakuha ko na, tapos pinost ko dito. Sa taon na pala tong lamesa ko. Ito pa rin yung lamesa ko ngayon eh. Makikita nyo to, may ganito pa rin, green yung table. Na ano ba yun? Sige lang muna yan. Huwag nyo munang tingnan tong tong nasa baba. Dito lang muna tayo. Sundan ba yun, yung part na yun? Again, kung nagchat-chat kayo, hindi ko nababasa yan ha. Ano kayo? Reply na using audio muna para kung hello ba to yung dun mo sa unang line itong tinadaanan ng mga kung guys mga yung dash stop sharing baka naputol na ako, di ko pa alam. Yun yung disadvantage pag eh. Ayan. Iita ko na kayo. Clear ba yun, guys? Question muna. Mas mainam na na bagalan ko doon. Normally ganun eh. Kasi pagka minadali ko ito, yung pala hindi naintindihan, pag nandun na ako sa higher level, sa bandang dulo, after ng midterm, hindi ka natin to eh, yung ganitong analogy. Mas mas hindi nyo maiintindihan. Kaya, as early as now, yun, kinaklarify ko yun. Yan, ini-share ko ulit yung aking screen. Pabalik ulit ako sa power. Clear ba guys yung part na ito? Yan. I hope clear dito. Sulat ko dito. Parang minadali ko eh. Sulat kamay ko yan. Medyo I hope na readable. Clear ba to guys? Tong part na to, paano naging ganito? Mag-respond muna. Opo, okay. sir. Opo, sir. Okay, sige. Next tayo, Okay, so meron akong equation dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, may negative. Pero ang ginawa ko dito, distribute ko muna yung negative. Yung distribution law. So, itong not E as is siya. Tapos may N, no? As is lang yan. Yung negation symbol, yung not symbol, dinistribute ko sa loob. So again, distribution law natin, no? Pwede mong i-distribute yung symbol. So nangyari, naging not E na itong symbol ng end, in particular, balikan nyo yung distributive law. Pag dinistribute mo, yung end naging or. Balikan nyo yun dun sa previous na slide natin, no?
kapag nagdi-distribute ka tapos may logical operator sa gitna. Na-screenshot nyo ba yun? Kung na-screenshot nyo, so ganun, no? Pansinin nyo yun, ito, naging OR siya, no? Using negation. No? Yan. Nung dinistribute. Yan. I-take note nyo yun, in particular, yung part na yun. Yung end na naging OR. Ayan. Tapos, negative, not, sa negation, magiging P na lang yun. No? Not, P is equal to P. So, this one, no? Itong not, na wala na, naging P na lang. So, yan. Paris-paris yan. Ayan. So, pag tinignan nyo sa third line, nawala na yung not, no? Yung not, naging na lang siya. Not, P. So, P na lang yun. Then, distribute. Pwede mong i-distribute kasama yung logical operator. So, this one, not P, and ito yung P. So, ito yun. Na naka-OR. Ito yung OR symbol. Ayan. Tapos, distribute mo dito sa kabila, no? Not P, and not Q. So, ito naman yun. Kasama yung yung end symbol. Sana nakita nyo si mouse pointer ko din, no? Diyan sa screen. Yung end symbol. Ayan yung end symbol, no? Ayan. So, this one, ito yon. This one, ito naman yon na distribute doon. Ayan. So, wala naman nawala. Ayan naman yung OR symbol. So, nandito ka na ngayon sa 1, 2, 3, 4. Fourth line. Ito na yung equation mo. Ayan. Then, itong not P na naka-end sa P, so yung law natin again kanina, no? Not P na naka-end sa P is always false. Kasi yung 0 magiging 1, no? So 0, 1, pag naka-end 0 yan. So false yan, automatic false, no? So this one, ito na yon, false, no? False. Ito yung OR symbol, ayun. So itong not P and P, false na siya, no? So ito. And again, going back dun sa distributive law, pwede mong i-distribute yan. This one, false na naka-OR, distribute mo rito. So ito yon. Tapos ito yung end symbol. Maganda siguro ano to, no? Color coded yung pen ko para mas madaling ma-visualize. F na naka or distribute sa not Q. Ito naman 'yon. No? At sa pinakahuling step, false na naka or not equal to not P kasi 0 yan. Not P, no? 0 or not P is equal to not P. Yung law natin kanina, no? AB or A na naka-OR sa 0 is equal to yung value, no, na A, no? Kanina dun sa ano natin. So kaya dito sa baba, ang natira sa kanya ay not P. At tong kabila naman ay F na naka-OR sa not Q is Q. Ayan. So, 'yun, no. Ganun yung paggamit ng mga law. Again, open notes naman 'yun. Open apps naman. Pwede yung tingnan yung mga law pagka may solve kayo. Hanggang ipa-simplify. Tapos siguro sa gilid lalagyan niyo kung anong law para kayo mismo hindi malito, no? Kasi like ako pagka para alam ko kung ano yung ginamit ko rin. Sinusulatan ko ng parang legend, no? Paano ko siya nakuha. Kaya mas madali ko ngayong nare-recall. Kahit na halimbawa mga isang taon kong di na ituro tapos ituturo ko ulit. Since na nagawan ko ng guide,
or may notes ako dun sa gilid, madali ko ngayon nasusundan. Tapos ang pinaka ano dyan, dapat pag nandito ka sa line na to, balikan mo yung unang line sa taas. Dapat maibalik mo siya doon. So, ganun yung ano, bago ka tumalon to check na wala kang violation na nangyari or nagawa. So, therefore, using algebraic expression, yung mga law na diniscuss, na-prove natin na this one is equal to this one. Or nakuha natin yung value na to. At ang pinaka-proving nito, yung table. Using the table, mapaprove mo na pareha sila. Gumawa ako ng summary sa mga susunod na slide. So, pwede nyo screenshot muna to, yung computation na yan. Or pwede rin na kunin nyo yung given, tapos i-solve nyo rin. Na dapat mapalabas nyo yung not P and not Q na result, no? Kung paano siya ginawa, ito yon. Naglagay lang ako ng legend dito sa taas. Tsaka yung variable, kinonvert ko pa sa isa pang variable, A at B. Para mas ma-quantify ko itong grouping symbol na ito. Then later on, binalik ko din sa original na ano niya, na given. Okay. Yung next na slide ay summary nung mga nabanggit kanina. Ito pwede nyong screenshot, no? Para may automatic na parang ano, mabilisan kayong reference, no? Identity law, commutative, associative, distributive. Ito yung distributive kanina, oh. Yung end na naging ano, naging or, no? Dinistribute na kasama yung operator, no? Kasama yung operator ito. Yan. Hindi siya nawala. Yung or na nasa gitna at nung dinistribute kasama yung P at yung end. So yan, screenshot nyo yan para may ano kayo. Normally sa index card, no? Yan yung mga pinapalagay ko para isang ano, may isang tinginan, no? Associative, commutative. Associative, pwede mo lang naman pagbalik-balik ta rin the same, eh. Yun yung sinasabi ng associative, eh, tsaka ng commutative, eh. Distribute, pwede mong i-distribute. So, complement or yung negation law, idempotency, domination law. So, nabanggit natin kanina. Both sa end saka sa or na form, no? May isa. Yan, pwede nyo screenshot yan para mayroon kayo mabilisang reference. Double negation, yung not. Kahit na may parenthesis pa, the same lang din naman yun. Not pa rin yun. So, is equal to P yun. De Morgan, gamit na gamit yan. Yung alisto lang kayo sa pagpalit ng end na nagiging or, no? Once na dinistribute nyo yung klase ako eh. negative symbol. Pag gusto nyo gamitin yung De Morgan. Tulad niya, no? Itong not, dinistribute dito sa P. Yung not, dinistribute dun sa Q, eh. Pero yung kanyang logical operator, nagpalit. Kung mapapansin nyo dun sa sample natin kanina, yung equation natin. Normally, nung sa face-to-face, ano yan, eh. Ano muna, total open notes naman. Seat work yun, binibigay kong seat work yun, nagsasolve yung student. Tapos, pagka may solution na sila, yung iba doon, tama. Nakukuha na sa unang try. Pero karamihan ay hindi pa, no? Kasi first time na ginamit. So, tsaka ko lang sinosolve sa board. Tapos, line by line, chine-check namin na kung tama. At kinakailangan mag-agree muna yung buong class, no? Hanggat may hindi nag-a-agree. Ibig sabihin, may hindi pa siya naiintindihan. Ganun ang ginagawa ko nun sa, sa face-to-face, eh. Dito, hindi lang masyado kasi, limited lang yung ating time, no?
Pero I still hope na a-absorb nyo, no? Nakukuha nyo yung sinasabi ko. Absorption law, nawawala lang, no, yung Q, no? Natitira yung P. So, ito yung summary, yung huling tatlong slide, nandun yung summary. Or actually sa internet, nandun lahat ng mga law na yan. Search nyo lang ngayon, makikita nyo na dun yung mga law. At whenever in doubt, to table. Kung gusto nyo talagang i-prove na kung tunay ba or hindi, no? Kasi minsan may mga typo rin doon sa sa internet, tapos minsan makikita mo para magkaiba yung dalawa. Ang pinaka-safe na pwede nyong gawin, i-prove using truth table. From there, malalaman nyo kung equal ba or hindi yung dalawang equation. Continuation, implication, P implies Q is the same as not P or Q. Yung exportation naman, P and Q implies R is the same as P implies Q implies R. Ayan. Minsan yan nagiging napapakinabangan kapag yung mga sentence format na kaganito may ko-convert mo dun sa ibang equation format. Ayan. I hope na na-screenshot na yan. So, doon natatapos, no, yung pinaesto nung last week. Ganyan ako nun I-screenshot ko sila mga students Ito yung mga na-cover natin. Definition of terms. Logical equivalence using truth table. Then, mga identities. Mayroon may isang sample problem. 11:48 ba maaga-aga pa. Tingnan natin kung pwede pa yung isang topic. May activity pang next week. Week 6, ito dapat yung topic talaga natin ngayon, no? Week 7 ngayon na in-adjust natin. Week 6. Predicate logic. Silipin nga natin to. Tingnan natin kung gaano karami. 70 slides. Okay. Question muna dun sa identities, mga truth table. Question muna dun bago ako mag-proceed dito kay predicate logic. Wala po, sir. Wala naman po, sir. Wala. Okay. 73. Kung hanggang saan yung maabot natin. Ganun na siguro. Okay. Ang predicate logic, you are interpreting yung buong statement. Marunong na kayo mag-assign ng values. So, ganun naman siya. No? You see predicate logic. May mga objectives yung ating module. We will define what predicate logic is. We will define what is universe of discourse. Ano yan yung pinag-uusapan, yung lugar ng pinag-uusapan, yung area, topic area. Yan yung universe of discourse. Parang sino ang pinakamagandang kaklase mo? Ayan. So, pinag-uusapan, kaklase mo lang. Ayan.
Maaring pag lumabas ka doon sa area na yon, may mas maganda pa. Pero kung ang pinag-uusapan lang ay kaklase mo, si ganito, si Maria. Yan. So yun yung universe of discourse, no? Different types of quantification, dalawa yan eh. Madadaanan natin later on, no? How we quantify yung ating expression. Comprehend the types of quantification, yung dalawang yon, through sample problems, no? So may mga senaryo tayong pag-uusapan para maintindihan nyo kung ano yung dalawang yon. Actually, ano yun eh. Itong symbol na to later on mamaya, no? Yan yun eh, yung baliktad na A, saka mamaya yung isa pang symbol, no? Explain what a counterexample of universal x, p of x, ganyan yung base dyan eh, is all about. Pero mamaya, no? Babanggitin ko sa inyo kung paano sila binabasa. Ano tong discrete math eh, parang may sarili niyang lengguwahe na dapat marunong kang bumasa ng lengguwahe na yon, kasi later on puro mga equation na lang makikita mo eh. Puro mga symbol lang eh. Yung V, baliktad na V. So yung mga ganun, no? Discuss the rules of quantification denial and define nested quantifier. Parang sa looping statement, may nested loop sa programming. Ganun din dito, no? May ganun din. Itong again, no, nabanggit ko na yata on meeting na yung subject natin. Mga statement lang yung pinag-uusapan natin. Pero yung pinaka-logic dito, pagka naiintindihan mo siya, nagiging foundation sa ibang yung mga subject, sa mga programming subject. So, ma-apply mo siya doon. Kasi marunong ka mag-interpret, marunong ka mag-analyze. Ayan. Then later on, binabalik mo siya into layman's term, no? Tinatranslate mo siya into English. Pero pag ini-interpret mo yung mga statement, nag-a-assign ka ng variable. Tapos later on, babalik mo siya into English format. Okay, definition of terms para mas maging familiar. Yung unang pinag-aralan natin, isa lang yun eh. Isa lang yung X, isa lang yung Y, meaning si statement P lang siya, no? Si statement Q lang siya, no? Yung mga unang pinag-aralan natin. Pero ito si predicate logic, pag sinabi natin predicate, yung P may parang sub attribute parang ganon. P of X, or minsan yung X marami siyang attribute na nandun sa loob. Px1, x2, x3, x4, ganun ganun si predicate. Pag sinabi natin predicate, na yung mga X, x1, x2, x3, xn, yung mga values ng X na yan ay nagkakaroon ng effect dun sa statement P. So, ganun si predicate logic. Dati parang 1:1 lang yung interpretation natin eh. Either true or false yung statement. This time naman, ganun pa rin naman. Kasi declarative statement pa rin naman yung predicate eh. Pero, pwedeng mag-iba yung value or depende dun sa x1, x2, x3 yung value ng P. Ayan. So, ganun si predicate. So, yan yung unang definition. So, another term, when we talk about predicate logic, or sa ibang book, predicate calculus, or first order logic, or propositional function, or open sentence, yan yung mga term na ginagamit nila. Again, no, open sentence, kaya siya naging open sentence kasi pwedeng mag-iba yung value or dependent yung value dun sa x1, x2, x3, xn, no? Is the study of statements whose variables have
quantifiers. Ayan. Or attribute na pwedeng maka-affect dun sa pinaka-statement mo. Ayan. So parang naging variable tuloy yung x, no? Yung x1, x2, x3. Ayan. Halimbawa, ang hinahanap ko sa isang lalaki ay, so yun ang statement mo. Tapos yung x1, x2, x3, gwapo. Pangalawa, x2, mayaman. Pangatlo, x3, may kotse. So, depende sa mga values na yon, kung ano yung magiging statement mo o magiging value ng original na statement mo. Parang ganun si predicate logic or first order logic. So again, ano lang muna tayo yun, mga terminology lang para later on pagka nagpapaliwanag na ako sa mga statement, mas madali-dali na kasi na-define na natin yung mga terms. Again, no, definition pa rin to nung predicate logic, no? Kasi dito iikot yung buong topic hanggang dulo mamaya Again, no, the same thing, a predicate logic is a proposition whose truth value depends on the value of the subject or yung mga variables na nabanggit ko kanina, x1, x2, no? Also known as one or more variables, pwedeng x1 lang or minsan pwedeng marami, no? x1, x2, x3, tuldok, xn, no? Or sometimes mga variable ng statement yon or argument ng statement, no? Na pwedeng mag-iba yung value ng statement depende dun sa attribute or sa argument na ilabas. Ayan. So ganun si predicate logic. Again, proposition pa rin naman siya, no? Yung katulad lang din siya ng mga unang pinag-aralan natin, no? The same naman. Si X lang naman yung yung parang nadagdag ngayon So, when we express that one, kapag mag-isa lang, P of X lang yon, unary, nag-iisa lang kasi. Pag marami naman, so multiple yun nga, yung may X1, X2, X3, no? So, P of X is a declarative sentence na yung P, yung proposition P, depende yung magiging value nun kung true or false, depende sa value ng X. Sa subject na X, no? So yan yung P of X. Yung definition pa lang din. Okay, bigay tayo ng example. P of X denote the statement X minus 3 is greater than 5. Ayan, yan yung ating statement. X minus 3 greater than 5. Ayan. What are the truth values? Kung mapapansin nyo, mag-iiba, no? Halimbawa, P, ang X ko ay 2. So, 2 minus 3, negative 1. Negative 1 greater than 5, false. So, sa A, P, yung value ng X ko ay 2, false ang sagot ko or ang interpretation ko dun sa statement na X minus 3 is greater than 5, no, sa statement A, no? Sa B naman, P 8 minus 3 greater than 5. So ano ba yan? True ba yan o false? Yung letter B. True ba siya o false ba siya? Yung letter A, false yun Yung letter B, eight minus 3 greater than 5. So, true ba yun o false? False, sir. False? False?
False ba o true? Ano sagot nyo? Huwag False kayong po. mag-alala. False. Tama. No? Kasi 8 minus 3 is 5. 5 is not greater than 5. 5 is equal to 5. So therefore, yung statement B ay false. So yung A ay false, yung B ay false, pero itong C, mukhang ito true. Kasi 9 minus 3 is 6. Oo. So, it is 6 is greater than 5. So, sa scenario C, true naman yung ating proposition, P of X. So, ganun ang ibig sabihin ng predicate logic, no? Na pwedeng magbago yung value ng statement depende dun sa attribute o yung X mo, no? O yung subject mo. Ayan. So, ganun si predicate logic. I hope na clear yon. Yung part na yun, ganun pa rin naman. True or false pa rin naman yung interpretation. At definitely, yung value ng statement mo sa dulo, it's either true or false yung value nun. Kaya lang, the way you interpret yung value ng statement mo would be dependent dun sa X or dun sa subject. No? Or dun sa attribute. Ayan. So, I hope na clear, no? Yung unang yon. Ayan, dito pala, may computation pala rito. False yung 1. Negative 1 is less than 5. Number 2, false pa rin. So, tama ang inyong sagot because 5 is equal to 5. So, yung statement na 5 is not greater to 5 is false. At ang pinakahuli, where our X is equal to 9, dun lang siya naging true kasi 6 is greater than 5. Therefore, the statement is true. The proposition is true. So that's how we apply predicate logic in a certain scenario. Okay, so I hope na clear na yung predicate tsaka yung predicate logic. Panibagong term na to. Universe of discourse. Ang universe of discourse o yung domain, minsan yun ang tawag, yung lugar na pinag-uusapan. It is a variable. Universe of discourse o variable is the set of possible values of the variable in a predicate. Yung lugar na pinag-uusapan. Ayan. Kung ano lang. So, yun ang ibig sabihin ng universe of discourse. Nabigyan ko kayo ng example kanina, no, nung sa ano pa lang, sa introduction pa lang, nung binabasa ko yung objectives, no. Another term, instantiation. An instantiation of the predicate P of X is the result of substituting a fixed constant value C, yun yung constant value, from the domain of X, yung lugar na pinag-uusapan, for each free occurrence of X in P of X. This is denoted by P of C. So yun yung kanina, yung sa example natin na yung 2, yung 8, saka yung 9 yata yun, yung isa, no? So yun yung P of C mo. Pinapalit-palit mo doon. Kanina, therefore, yung domain na pinag-uusapan natin, tatlo lang. 2, 8, saka 9. Yun lang yung ano ko, yun lang yung universe of discourse ko, tatlo lang. Ayan. At yung mga pinapalit-palit kong value, yun naman yung C ko. Fixed constant siya para matest ko kung tama ba yung statement ko or mali ba yung statement. True ba yung statement or false yung statement. So yun yung ang tawag pagka ginawa natin yon, instantiation, gumagawa tayo ng instantiation. Next, sa dulo, nasasabi natin kung true or false, no? Ito naman yon. Quantification expresses the extent to which a predicate P is true, or depending on the value, it could also be false,
for all possible values in the universe of this course or for some values in the universe of this course. Dalawa kasi yung the way we quantify eh. All o kaya some. Mamaya madadaanan natin yan. So kapag ini-interpret natin, pag inaalam natin kung ano yung value niya, kung true ba or false sa lahat ng value or sum of the value, ang tawag dun sa process na ginagawa natin, quantification. Para mapalabas natin yung true or false, no? Pag nasabi na natin true o kaya false, we are quantifying. So quantification yung tawag dun sa process na ginagawa natin. Again, mga terms lang muna to para mas maging familiar tayo. Okay. So doon tayo sa unang classification. May tinatawag na universal quantification. The universal quantification of a predicate P of X whose variable ranges over a domain set D is the proposition universal X for elements D P of X. Ganyan yung pagbasa sa mga nakalagay diyan. Or universal X, so yung baliktad na A, universal X yung basa doon, or minsan all of X, yan yung basa sa kanya, all of X, yung baliktad na A tsaka X. Universal X or all of X, P of X, which is true if P of C is true for every element C in D. Anong sinasabi niya rito? Magiging true lang yung for all of X kapag lahat ng P of C ay true. Pero once na magkaroon ng isang false na value doon, yung universal quantification mo na A of X, hindi A of X, yung universal quantification mo na for all of X ay magiging false na. Ayan. So yan yung sinasabi niya dyan sa statement na yan. Ganun yung universal quantification, no? And it is represented, the universal quantifier is represented by the symbol, yung baliktad na A. Ayan, ganyan yung pagsulat sa kanya. And when we read yung symbol na yan, tulad nung binabasa ko siya, for all of X. Ganun ang basa sa kanya. For all of X, o kaya for each, o kaya for every X. Ayan. So, ganun ang pagbasa sa kanya. For all of X, P of X. So, ganun yung basa. Ayan. Na later on, puro ganun na kasi later on, mga symbol na yung makikita nyo eh. So, babasahin natin na siya. Ayan. So, ganun yun lang yung medyo maano rito sa subject natin. Ang dami mong, may sarili siyang lingwahe. na minsan pag sinulat sa board, pagka pumasok yung sunod na section, hindi nila maiintindihan yun nakasulat sa board, no? Puro mga symbols na ganyan. Tapos kung nasa labas ka, tapos nakikinig ka lang, at hindi mo nasundan yung mga una kong tinuro, dun sa point of view nung nasa labas, na nangyari, sunod na section, nag-aantay sila, hindi nila naiintindihan yung pinag-uusapan sa loob ng room. Pero yung nasa loob ng room, of course, pag may mga nababanggit tayong term, naiintindihan yun nung mga nasa loob ng room, no? At yun nga, pag absent ka nung meeting na yun at susunod na meeting, parang naging alien yung usapan na hindi mo siya naiintindihan. Ganun ka-critical yung mga meetings dito sa subject na to eh. Hindi ka pwedeng umabsent eh. Kasi sa susunod, definitely you will be lost, no? At hindi mo masolve yung equation pag hindi mo naiintindihan or hindi mo nababasa.
Yun yung unang prerequisite eh. Dapat mabasa muna siya eh. Mabasa mo tsaka maintindihan mo. From there, tsaka mo palang mabibigay yung interpretation mo. Ayan. Para tayong yung mga nasa Egyptian na may kinakrak na code. Puro mga codes yun eh. Ganun yung mga natin dito, sinusulat natin dito. Ayan. So yun yung una, universal quantification. Dalawa lang naman yung quantifier eh. Example, let P of X denote the sentence X plus 1 is greater than 2. Yan yung ating statement. We are asked to find the value of for all of X, P of X, where the universe of discourse, yung pinag-uusapan lang natin na value ng X, is just 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, when we interpret, substitute natin yung isa-isa. Dun sa X mo ay 1. 1 plus 1 is greater than 1. So, may false ka na kagad eh. 1 plus 1 is greater than 2. So, doon pa lang may false ka na kagad eh. Kasi 1 plus 1 is 2. 2 is not greater than 2. No? So, sa ganun, yung value nito, kung papahanap sa atin yung truth value nito, ng for all of X, P of X, the truth value is false. Kasi may isang instance ka na nag-false eh. Para lang ma-satisfy, dapat walang mag-false. So, if we want to make this statement true, yung universe of discourse natin, pag napalitan, halimbawa, nawala yung 2 rito, nagsimula tayo sa 3. 3 plus 1, 3 plus 1 is equal to 4. Pagka 2 plus 1 is equal to 3. So, true pa rin. So, kung ang universe of discourse natin, ang pinag-uusapan ay 2, 3, 4, 5, true yung value nito. Ayan, kasi 2 plus 1, 3 is greater than 2. So, true na siya dun eh. At habang mas lumalaki yung number, kasi may plus 1 ka eh. 5 plus 1, mas lalong true yan. So, dun sa statement na to, for all of X, P of X, true yung value nito. Pero kung madadagdagan ng yung universe of discourse natin, madadagdagan ng isa pa, kunyari itong 1, no? Madadagdag siya doon. Then our statement will become false. Pag nabago yung ating universe of discourse, no? Because 1 plus 1 is equal to 2 and 2 is not greater than 2. Equal sila. So, false na yung statement pagka ganun. So, ang universal quantifier for all of X, dapat lahat true. Yung lahat ng value ng X o ng mga subject natin, dapat true. Para ma-consider natin yung ating statement, yung ating proposition as true. Clear ba yon yung universal quantification na term? Malinaw ba siya? Kailan siya true? Kailan siya false? So dito sa problem, siya, true siya. Kasi sa 2 naman pala nagsimula eh. 2 plus 1, no? Pero pag binago natin yung ating statement o yung ating universe of discourse, say for example, dinagdagan natin ng 1, na false naman siya. Malinaw ba yon yung example? Malamang ginawa ko dito noon. Oo, yung binigay ko lang yung problem na to, tapos tinanong ko yata yung estudyante kung kailan siya magiging false, no? Anong scenario? Again, no, yung subject natin is more on reasoning eh. Ganun si discrete math eh. You reason out eh. Sasabihin mo true, bakit? Pag sinabi mong false, bakit? Ayan. Or kailan siya true, kailan siya false. Lagi mong i-reason out. Although simpleng 0 saka 1 lang naman siya, pero sinasabi mo kung kailan siya 0, kailan siya
true, kailan siya false, kailan siya 0, kailan siya 1. So ganun yung universal quantification, no? Ayan. So nilagay ko pala dito sa PowerPoint. Normally sa board susulat ko yan sa board So true naman siya kapag 2, 3, 4, 5 yung ating universe of discourse. Pero mag-iiba na siya kapag pagka dinagdagan natin ng 1. Ask students. Okay, using for all of x p of x, universal quantification natin na for all of x p of x, may nakalagay ditong all birds can fly. So ang niya rito, lahat ng ibon, no? Pwedeng lumipad. True ba yan or false? Yung statement na yan, all birds can fly. False po, sir. False po, sir. False. Bakit false? Yung penguin po, sir, di marunong lumipad. Ostrich din Yan. po, sir. Di po nakakalipad. Oo, may mga ibon na hindi nakakalipad, no? Tulad ng ostrich, tama. So yung statement na all birds can fly, the statement is false. We cannot say na true yung universal quantification nun for all of x p of x applicable to all birds because there are some birds which does not fly or cannot fly, no? Tulad ng ng nabanggit nyo, penguin at saka ostrich, no? Pero mabilis. P of x where x is greater than 3. So kanina yung universe of discourse natin, lahat ng birds. So ito naman lahat ng x, no? So lahat ng number. True ba siya or false? X is greater than 3 considering x is a number. True ba or false yung statement na yan? P of x, x is 3. Baka sa kayo nagre-reply sa chat, di ko nababasa yun. Sa ganito PowerPoint yung nakikita ko dito, kausap ko yung monitor. Ganun yung scenario ko dito Yun yung medyo kapag unlike ng pagka face to face, nakikita ko kayo direct ko kayong natatanong, nakakapag-solicit kagad ako ng advice dito. Naririnig ko lang yung boses nyo pero hindi ko kayo nakikita. So yan, yung pangalawang statement, P of x where x is greater than 3, assuming that x is all numbers, no? True ba yan or false? False po, sir. False, sir. Bakit false? Hindi naman po siguro lahat ng number is greater than 3. Tama. Very good. So ganun, no? Because not all numbers are greater than 3. There are numbers which could be lesser than 3. Pag humingi ng example, madali lang, 2. O kaya 3. 3 is not greater than 3. Any number lower than 3 at nag-i-exist naman yung mga yon. So, the second statement is false. So, ganun guys, no? Ganun yung subject natin. More on more on reasoning. And again, no, alam ko naman na naiintindihan nyo rin at na madaling mag-interpret. Pero mahalaga rin na na-explain nyo kung bakit. Ayan. Minsan ganun parang automatic sa utak mo na pagtingin mo, alam mo na kagad kung true or false Pero yung second part, dinidevelop din natin yon yung reasoning ability natin. Kasi normally ganun yan kapag sa future may ginagawa kayong software, alam mo na na hindi uubra, na pag hinugot mo yung data sa database, hindi gagana. Sasabihin mo ngayon sa user, hindi ma'am gagana based on experience, ganun ka kagaling, no? Pero to si user, siya wala naman siyang idea sa ganun magtatanong siya bakit
Ayan. So, doon na ngayon papasok yung explanation mo. Ma'am, kasi ganito po. So, ganun yung dinidevelop natin dito sa subject natin, no? Na then again, katulad yan na nabanggit ko, although hindi ito programming, ah, hindi ito major na subject, pero isa to sa foundation na subject na kung saan pag maganda yung reasoning ability mo na train yung utak mo na mag-isip, mas magiging madali pag-program ka na sa future, nagde-develop ka ng solution, mas mas nagiging siya, madali. So, yun yung parang pinaka silbi ng subject natin. Bakit siya kasama sa curriculum natin sa CS. Okay. Yung pangalawang term naman. Kanina, universal. All of X, P of X. Yung pangalawa na classification, ito naman yung for some, or there exists, there is an element that exists, ganyan yung base dyan eh. May tinatawag na existential quantification. Kanina, universal. Ngayon naman, existential. There exists. Kanina, lahat. All of X. Lahat ng X, for every X, for each X. Lahat. Ito naman, mayroong isa lang. Kahit mayroong isa lang, basta may nag-i-exist. Existential quantification naman yon. Basahin ko muna yung term. The existential quantification of a predicate P of X whose variable ranges over the domain set D in the proposition for that there exists X for an element of domain D, or there exists X P of X. Yun yung mahabang term na to. There exists X where X is an element of the domain D, P of X. Yan yung mahabang mahabang basa sa kanya. There is an element or a variable X of the domain D, P of X. Or yung shortcut niya, there exists X, P of X. Ayan. Ito yung baliktad na E, X, P of X. Yun yung basa sa kanya, no? That is true if there is at least one element C in the domain D such that P of C is true. Kanina sa universal, dapat lahat true para maging true yung statement mo. Dito naman sa existential, kahit mayroong isa lang na maging true, automatic true na yung statement mo. Yun naman yung existential quantification. So kanina pag tiningnan mo, parang end yung relationship ng all, ng universal. All yun eh. Dito naman, sa existential, parang or yung relationship nito. Na basta may isang mag-true lang, automatic true na yan lahat. And the way we read it would be the existential quantifier symbol, yung parang baliktad na E. Ang basa doon ay there exists X, or there is this element C that exists. So, ganun yung mga basa sa kanya. There exists. Kanina, sa universal, all elements or every elements under the domain of discourse D should be true in order for the statement to be true. For this one, sa existential quantification, even though isa lang, there is only one, but still there exists an element X, then sa existential quantification, we can consider the full statement as true because there is an element that which satisfies the condition mentioned.
Ayan. I hope na medyo clear 'yon yung ano natin, definition. Parang may example naman yata dito, no? Example, someone loves you. Siguro meron naman, no? May nagmamahal naman sa iyo, no? Siguro true naman yung statement na to, no? There is someone that loves you. So, kapag existential quantification, assuming na may nagmamahal sa iyo, no? The statement can be true, no? Siguro naman meron, no? Magulang o kaya kapatid, no? O kaya God loves you, no? Kung naniniwala ka na may Diyos, no? At ganun yung iyong belief at then true yung statement na to. Because sabi niya rito someone, somebody, or there is an entity that loves you. Ayan, so statement na yon. So ganun na existential, no? Pero kung gagawin mong universal, halimbawa, everybody loves you. Pwedeng mangyari yon kung talagang ganun ka, pero in reality, baka less yung probability na mangyari yon kasi ika nga, you can't please everybody, may magagalit sa iyo eh. So yung statement na yon, pwedeng talaga yon, false yon kapag universal na everybody loves you. Pero itong someone loves you, ito malaki ang probability na na mayroon talaga na nagmamahal sa iyo. So yun yung unang statement. Itong pangalawa, some birds are bigger than elephants. Hindi niya nilagyan ng time frame eh. Kung today, tingin ko walang mas malaking ibon na mas malaki pa sa elepante, no? Siguro nung panahon ng mga dinosaur baka meron, no? Ganon. Pero kung itong statement na to, we will be relying on today's time. So there is no bird that is bigger than an elephant in today's time. So the second statement is false, no? So yung first statement ay true at yung second statement naman ay false. So I hope na clear yung universal, yung kanina, saka yung itong pangalawa ngayon, yung existential. Ayan. Si existential, basta may isang true lang. Halimbawa, nakakita ng ibon na mas malaki kaysa sa elepante, kahit isa lang, no? Yung palabas nun, na ibong, basta merong ibon na parang agila, tapos sinasakyan ng bata sa ibabaw. So yun, no? Yun, true ang statement. Malaki yun, yung ibon na yun eh. Mas malaki yun kaysa sa elepante. Pero fiction yung pelikulang Pilipino na yun. Kalimutan ko yung pamagat nun. Lumang-lumang pelikula na. Bata pa ako nung napanood ko yun. In reality, tingin ko wala, no? There is no bird that is bigger than an elephant. Full-grown elephant, syempre, no? Kasi mamaya, baka baby elephant naman yung tinutukoy nyo. Although di niya naman sinabi rito. Kasi kapag ganon, meron na. Kung baby elephant lang, no? May mga ostrich, malalaki rin yung mga ostrich eh. Pwedeng mas maging malaki siya sa isang infant na elephant. Pero kung we will rely on the statement, the given statement. So, false yung second statement. I hope na clear, no, yung mga examples natin. Any questions so far? Anong oras na ba? 12:30. Tandaan nyo to, itong quantification denial. Next meeting, baka dito na ako magsimula para katulong nyo ako sa medyo magre-rest ako ng konti kasi yung susunod ko ay quantitative methods for 3 hours. Ako din yung
magsalita doon katulad ng dito sa inyo, no? Yung discrete math. Yung mga ganitong subject kasi hindi ito pwedeng ipa-report eh na ano. Saka by nature ano talaga no, ako yung nagdi-discuss ng mga subject, no? Bibihira ako na magpa-report, no? Lalo na sa mga technical na subject. So, kailangan kong magpahinga para may energy ako dun sa susunod na section, no? Mahirap naman na malobat, no? Naubos niyo. Kawawa naman sila. So, dapat yung energy ko ay the same, no? Mula 7 pa ako kanina nagdi-discuss, no? 7 to 10, 10 to 1. Kaya medyo nag-ano rin ako, pahinga rin ako ng konti kanina eh. 10:30 tayo nag-simula. So, pakitandaan itong part na ito para next time mas ano rin, no? Mabilis yung recall natin. Rules of quantification, denial. Nandiyan na tayo. Next meeting natin itutuloy, no? Anyway, 12:30 naman na. Any questions